Minsan hindi may wasang husgahan ng isang tao sa pamagitan ng itsura nito at estado sa buhay. Minsan din naman karamihan sa mga tao kapag nakakita ng pulubi o mahirap sa buhay na pakalat-kalat sa daan ay tingin ng mga ito ay wala talaga itong pag-asa sa buhay na para bang wala na silang karapatan na maranasan ang marangyang buhay. Tunghayan natin ngayon ang isang kwento na kung saan ay magbibigay aral sa ating buhay. Pero bago natin ito ipagpatuloy ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Abala sa buhay negosyo itong si Eduardo. Halos buong buhay nito ay iniisip kung paano niya mas paluguin ang kanyang negosyo. Ngunit nakalimutan ng lalaki na may pamilya pala siyang dapat ding pagtuunan at pahalagahan. Kaya tuloy lagi na sila nag-aaway ng kanyang asawa dahil sa walang katahimikan sa buhay. Eduardo, mamili ka. Sinong pipiliin mo? Kami o yung negosyo mo na halos wala ka ng oras para sa amin anak mo? Lilian, daran ka naman para sa kanya. Alam kong malagaan mo siya. Kapag may kailangan ka, lalo na pagdating sa pera, sabihin mo lang sa akin. Eduardo, asawa ba talaga kita? Siyempre naman, mahal ko kayo. Kaya nga nagsumikap ako para sa ating dalawa. Para sa pamilya natin. Ayaw kong dumating ang araw na maghirap tayo at wala akong mabigay sa inyo. Eduardo, makinig ka. Kapag hindi mo binigyan ng panahon ang anak natin ay mapilitan akong umalis sa bahay na ito. O di sige, umalis ka. Kung yan ang gusto mo, umalis ka, magsama ka ng anak mo. Umiyak na lamang itong si Lilian habang duyan-duyan nito ang batang bagong pinapanganak. Baby, tama na. Narito si mama. Pasensya ka na. Hayaan mo, sikapin kong maging mabuti sa iyong ina. Habang nasa trabaho noon itong si Eduardo ay nagkaroon siya ng pagkakataon si Lilian para umalis sa mansyon kasama ng kanyang anak. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang asawa nito kung talaga bang mahal niya ang kanyang pamilya. Galing sa isang mahirap lamang pamilya itong si Lilian. Nagkakilala lamang sila noong pumasok si Eduardo sa isang restaurant, samantalang isang waitress naman itong si Lilian at doon sila nagkakilala. Mahal na mahal ng lalaki itong si Lilian, kaya nga ibinibigay nito ang lahat ng kagustuhan ng babae. Pero mula noong may nangyari sa kanila para hindi mapahiya ang pamilya, ay lalo na ang kanilang angkan ay napilitang pakasalan ni Eduardo ang baeng iyon para hindi masira ang reputasyon ng pamilya. Bagamat hindi boto kay Lilian ang pamilya, tiniis na lamang niya ang lahat para sa kapakanan ng kanilang anak. Pero minsan sa buhay ng tao ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging natitiis ang mga pangyayari. Wala na iba pang paraan itong si Lilian kundi umalis na lamang sa naturang bahay kasama ng kanyang anak. Dad, Ma'am, nasaan si Lilian at ang anak namin? Iho, ang sabi niya kanina, magpapatid lamang siya sa ospital kasama ng anak niyo. Ma'am, bakit daw? Hindi ko alam, Iho. Wala akong pakialam sa kanya. Kung gusto mo, tawagan mo lamang siya para malaman mo. Baka sinasadya lamang niya yung babaeng iyon para mapapansin sa'yo. Ma'am, bakit ganun kayo sa kanya? At sa anak namin? Eduardo, matanggap pa namin ang anak mo. Pero ang babaeng iyon, hindi maaari. Sana umalis na lamang siya dito at huwag na magkita pa kahit kailan. Tinawagan ni Eduardo ang kanyang asawa, subalit hindi na ito makontak. Bagamat may galit itong si Eduardo sa kanyang asawa dahil hindi ito napaalam sa kanya, pero nang ibabaw pa rin dito ang kanyang pag-alala sa mag-ina. Ngunit ang katotohanan iyon ay iyon na pala ang huling araw na kanilang pagkikita. 6 na taon ang nakalipas. Anak, umising ka na. Ito ang unang araw mo sa pagpasok mo sa school. Nay, inaantok pa po ako eh. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Gumising ka na dyan. Dadaan kita sa school at kapag katapos noon ay idiretso na ako sa palengke. Nay, susundin mo ba ako mamaya? Aba, oo naman. Pero pagkatapos nun ha, pwede ba akong tulungan sa palengke? Opo Nay, tutulungan po kita. Sipagan po natin. Oo anak, tama ka Marco. Mula noong umalis ang mag-ina, kailanman hindi na ito nagparamdam. Nagsumikap na lamang itong may taguyod ang anak sa pamagitan ng pagtitinda ng gulay sa palengke. Sikapin niyang hindi malaman ni Eduardo kung saan sila nakatira. Dahil para kay Lilian, pinutol niya na ang relasyon sa kanyang asawa. Marco, kumusta naman ang klase mo? Mabuti naman po Nay, pero lagi pa akong tinatukso ng mga klase ko. Bakit daw wala akong tatay? Anak Marco, narito naman ako di ba? Ang nanay mo. Mahal na mahal kita. Nay, may tatay ba ako? Sa oras na ayon nasaktan ang damdamin ni Lilian. Kahit na nasa murang edad pa lamang itong si Marco ay alam niya na kung mag-isa lamang siyang napalaki sa anak nito. Gusto man nitong ipagtapat sa anak ang lahat pero paniguradong hindi pa nito lubosang maunawaan ang sitwasyon.
Ngunit dumating sa buhay na mag-ina ang isang malaking pagsubok na magiging dahilan upang mag-isa na lamang sa buhay itong si Marco. Dahil kasi sa sagad na trabaho itong si Lilian ay nagkaroon siya ng matinding karamdaman at ito ang naging dahilan para hindi na siya makapagtrabaho pang muli. Dahil wala itong ibang kamag-anak, nakatira lamang sila ni Marco sa isang maliit na balong-balong. Samantalang alam naman ni Marco na may sakit ang kanyang ina, kaya para makatulong dito sa halip na pumasok sa paaralan ay lagi na lamang itong nag-aabang ng taong dadaan para makahingi ng tulong. Sa murang edad ni Marco ay gusto niyang mapagamot ang kanyang ina. Marami naman ang naawa sa sitwasyon na mag-inang yon. Nay, nandito na ako. May dala pala akong pagkain at gamot para sa inyo. Marco, saan ko mo ng pera pambili ng gamot na yan? Nay, meron kasi mga mabuting puso ang tumulong sa atin. Tingnan mo anak yung sarili mo, ang dungis mo na. Nay, kapag nakaipon na tayo ay may paggamot na kita. Napakabait naman talaga ng anak ko. Kumusta ang klase mo? Pasensya ka na kung hindi nakita ni hatid sa school. Nahirapan na kasi akong tumayo eh. Nay, ang totoo po, hindi na po ako napasok sa eskwelahan. Araw-araw po ako nagtungo sa bayan para makahingi ng tulong sa mga tao. Marco, huwag mo sabihin na nanlimos ka? Yan ang ginagawa mo? Oo, Nay. Wala naman pong ibang tao tutulong sa atin eh. Hindi ko nga alam kung sino ang tatay ko dahil hindi mo naman sinasabi sa akin eh. Marco, pasensya ka na talaga kung ganito ang sinapit mo. Marco, kung sakaling wala na ako, eto, may bigay ko sa'yo. Ito nga pala ang espesyal na kwintas. Tanggapin mo ito. Kung dumating man ang panahon na magipit ka, pwede mo itong ipagbili sa mahal na halaga. Kaya lagi mo itong isuot. Huwag mo itong iwala ha. Kung ganun ay, bakit hindi natin ito ibenta para sa gamutan mo? Huwag na anak. Gamit mo ito balang araw. Lalo na sa pag-aaral mo. Samantalang ilang taon na rin hinahanap ni Eduardo ang kanyang mag-ina. Alam niyang sumunod ito sa utos ng mga magulang na iwan na lamang ang mag-ina pero lumipas ng ilang taon, narealize nito na mali ang kanyang nagawa. Naku Mr. Eduardo, sa ngayon ay hindi po namin natagpuan ang mag-ina ninyo. Hindi ako titigil na mahanap iyon. Lumipas ng ilang buwan, hindi na nga nakayanan pa ni Lilian ang kanyang sakit. Isang umaga noon habang nakahiga ito ay napansin na lamang itong si Marco na tila wala itong buhay. Humingi siya ng tulong sa ilang kapitbahay para madala sa ospital pero hindi na ito naagapan. Labis ang kalukutan ng bata sa pagkawala ng kanyang ina sa murang edad ay papasabak ito sa toong buhay. Bagamat masakit para sa kanya, ang nangyari ay hindi siya nawalan ng pag-asa na balang araw ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman ay mapalitan ng kaligayahan. Dahil bata pa lamang itong si Marco ay nagpatuloy siya sa kanyang nagawang panglilimos sa mga tao. Alam niyang ito lang ang kanyang kayang gawin para mabuhay. Bagamat wala na ang kanyang ina, sa pamagitan na lamang ng kwentas na bigay nito ay lagi itong naalala. Isang umaga noon, kasalukuyan itong naglalakad. Bit-bit ang isang balot na pansit, ito ang kanyang magiging almusal sa araw na iyon. Subalit noong patawid na ito sa kalsada, sa hindi inaasahan, bigla siyang nasagi ng isang sasakyan at ito ang naging dahilan para siya ay madala sa ospital. Hello boss? O Jeric, nasaan ka na? Boss, pasensya ka na. Nasa ospital ako ngayon eh. Meron kasi akong batang nasagi kanina. Tawagan mo na lang ang mga magulang ng batang yan. Sagutan natin ang gustusin. Pumunta na dito ngayon, maliwanag ba? Pero boss, wala na si magulang batang ito at saka may tsura pa siya. Ang sabi ko sa'yo, iwan mo siya at pumunta ka na dito ngayon. Maliwanag ba Jeric? Gustuhin mang iwan ni Jeric ang batang iyon, ngunit ayon sa kanyang pag-alaman ay wala na itong pamilya. Jeric, ano na? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin dito? Di bang sabi ko sa iyo, ako nang bahala sa lahat? Pero boss, may dapat kang malaman at makita sa batang ito. Bakit? Ano yun Jeric? Boss, naalala ko, hindi ba dati may binigay kang isang kwintas sa dati mong asawa? Pero bakit halos kaparehas iyon ng suot na batang ito? Sigurado ka ba Jeric? Yes sir, sigurado ako. Dahil sa sinabing iyon ni Jeric ay hindi agad napahuli itong si Eduardo para makita kung totoo ang sinabi ng lalaki. Nasaan ang bata Jeric? Boss, mabuti naman po at nakarating na kayo dito. Nasaan ang bata Jeric? Ano ba? Pero boss, kung sakaling tama ba iyon, sana hindi mo kalimutan sinabi mo noon, di ba? Na meron kang reward na binigay kapag makita ang batang yon. Jeric, magbibigay ako kung totoo ang lahat ng iyon.
Habang kasalukuyang nasa kama ang batang si Marco ay pinagmasdang maigi ni Eduardo kung ito nga ba talaga ang kwintas na binigay sa kanya ng kanyang asawa noon. Ngunit may palandaan ng lalaki kung paano niya matukoy kung ito ba talaga ang kwintas na iyon. Laking gulat ng lalaki dahil nakita niya ang patunay at iyon ang kwintas na matagal niya nang hinahanap. Pero natataka naman itong si Eduardo kung bakit suot ng isang batang pulubi ang kwintas na dati niyang nasa asawa ay suot. Nais niyang tanungin ang bata kung sakaling muli na itong magising kung bakit nasa kanya ang espesyal na kwintas. Jeric, pag nagising ang batang ito, pakidala sa mansion ko. Gusto ko siya makausap, maliwanag ba? I have to go. Sige boss, dadalhin ko siya sa iyo. Sige, mauna na ako. Marami pa akong gagawin sa office. Ilang oras lamang ang nakalipas ay nagising na rin ang batang pulubi. Laking gulat niya kung bakit nasa isang silid siya ngayon, samantalang naglalakad lamang siya noon sa isang bangketa. Sino kayo? Bata, nasa ospital ka ngayon, pero huwag kang mag-alala dahil maayos na kalagayan mo. Huwag ka na umiyak dyan. Nabalitaan ko na wala ka na palang magulang, kaya palaboy ka na lamang sa daan. Gusto mo bang sumama sa akin? Lahat ng gusto mo ay ibibigay namin sa iyo. Bakit po? Ano bang ginawa ko? Bakit niyo ako tutulungan? Bata, kausapin ka ng boss ko at kapag nasagot mo ang lahat ng katanungan niya, lahat ng di mo kinakain noon, magagawa mo na. Ano bang pangalan mo? Ako nga pala si Marco. Ang totoo, iniwan ako ng mami ko. May tatay naman ako pero hindi niya sinabi sa akin kung sino ito. Kaya ngayon, wala na akong kasama sa buhay. Kaya nga Marco, isasama na kita. Okay lang ba sa'yo? Sige po. Hindi na lamang pumalag pa itong si Marco dahil nangako naman ang lalaki na magiging maganda ang kanyang buhay. Boss, nandito na kami. Kasama ko na si Marco. Welcome home Marco. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Marco, isang tanong, isang sagot lamang ang kailangan ko sa'yo. Sa'yo ba talaga ang kwintas na suot mo ngayon? Opo, ito po ang huling habilin sa akin ng nanay ko. Ginawa niya ang lahat para sa amin dalawa. Parang buhay lamang ako. Kahit alam kong nahirapan na siya dahil sa kanyang karamdaman. Pero patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para sa amin. Marco, ano ang pangalan ng mama mo? Siya si Mama Lilian. Ang sabi ni Mama, mahalaga sa akin ang kwintas na ito dahil regalo mula sa espesyal na tao, pero hindi niya binanggit sa akin kung sino ito. Ito sana ang magiging dahilan para mabuhay pa ang mama ko pero ayaw niya pagbili ito. Gagamitin ko daw kapag malaki na ako. Dahil sa narinig ni Eduardo ay hindi mapigilang tumulo ang mga luha sa mata. Si Lilian ang babaeng hindi niya binigyan ng pansin at halaga, lalo na ang batang sa kanyang harapan ngayon. Marco, patawad. Nagkamali ako. Wala akong lakas ng loob noon para ipaglaban ko kayong dalawa ng mama mo. Naging mahina ako. Hindi ko kayo pinandidigan. Bakit sino po kayo? Bakit niyo po kilala ang mama ko? Marco, ako ang daddy mo. Si Lilian ay asawa ko. Matagal ko na kang hinahanap pero nahuli na pala ako. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa mama mo. Ikaw ba ang tatay ko? Oo anak, ako nga. Alam niyo bang matagal ko nang pangarap na sana sasabihin ni mama sa akin kung sino ang tatay ko. Pangarap ko noon na maging perpekto at kumpleto ang pamilya namin. Pero hindi ko alam kung paano. Kaya mula ngayon, anak, Marco, malaking pasalamat ko dahil nakita ka. Kahit na wala na ang mama mo, alagaan kita. Babawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo. Sana mapatawad mo pa ako. Tay, bakit ngayon ka lang napakita sa akin? Siguro kung maaga mo pa ako nakita na tagpuan, marahil hanggang ngayon ay buhay pa si mama. Marco, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, matagal ko na kayong hinahanap pero naging mailap sa atin ang pagkakataon. Kaya mula ngayon, hindi na ako papayag na mawalay ka sa akin.
Magsimula tayo ng bagong buhay. Yung mga bagay na hindi mo nagawa noon, matutupad mo na. Biglang niyakap ni Eduardo ang kanyang anak. Alam niyang malaki ang pagkukulang nito sa kanya, pero sikapin niyang hindi na ito maulit pa. Malaki naman ang kanyang pasalamat kay Jeric dahil kung hindi ito nangyari, marahil hindi pa rin sila muling magkitang mag-ama. Simula sa araw na iyon, bagamat nanibago pa lamang itong si Marco. Noon kasi ay nakatira lamang itong sa isang maliit na balong-balong kasama ng kanyang ina na kapag sa tuwing umuulan ay nababasa sila. Pero ngayon, isang malawak na mansyon ang kanyang naging tirahan. Inisip niyang baka isa lamang itong panaginip at sana hindi ito magising pa. Kinurot niya ang sarili pero totoo ang lahat. Nasa loob siya ngayon ng isang magandang mansyon. Pinagpatuloy niya ang naudlot na pag-aaral. Alam niyang kahit ganito na ang kanyang buhay, sikapin pa rin niyang makapagtapos siya para may pagmalaki sa kanyang inang si Lilian. Sa ngayon naging kampante na itong si Eduardo na kasama niya sa poder ang kanyang anak na inabandona noon. Ngunit paano kung sa pamumuhay na mag-ama may isang babae ang makigulo sa kanilang pamilya? Isang babae na may personal na intensyon at gustong wasakin ang relasyon ng mag-ama. 20 taon na ang nakalipas, napagtapos na itong si Marco sa kolehiyo dahil sa kanyang pagsisikap at ambisyon sa buhay kaya nakamit niya ang lahat ng gusto nito. Isa na siya ngayon sa pinagkatiwalaan ng kanyang ama sa negosyo at kapag dumating ang tamang panahon, papunta sa kanya ang lahat ng ari-arian nito. Ngunit isang babae ang sisira sa kanilang relasyon bilang mag-ama. Isang gabi noon habang nasaksiyahan itong si Marco ay nabitahan kasi ito sa isang karawan ng isang empleyado. Isang pagtatagpo ang kailanman ay hindi niya malilimutan. Habang kasalukuyang nagsalita si Mark sa kanyang kaarawan, kasalukuyang namang nakita ni Marco ang isang magandang babae na bibihag sa kanyang puso habang nakaupo rin ito sa isang tabi. Kaya kahit medyo nahiya itong si Marco ay nilapitan niya ito para makilala. "Hi miss. Okay ka lang ba dyan? Mukhang nag-isa ka lang yata ah. Bakit hindi ka sumama sa iba? Tingnan mo nga oh. Ang saya nila no? Okay lang po ako dito. Gusto ko lang din pong mag-isa. Ganun ba? Anyway, ako nga pala si Marco. At trabaho ni Mark. I'm Jessica, pinsan ni Mark. Ganun ba? Pinsan ka pala ni Mark eh. Kaya pala halos magkamukha kayong dalawa. Okay lang ba sa'yo na tumabi dito? Wala rin kasi akong makausap eh. Nakita mo naman si Mark, di ba? Sobrang abala sa pag-entertain sa mga kaibigan nito. Oo naman, Mr. Marco. Wala nang problema sa akin. Sigurado ka ba kapag nakita tayo ng boyfriend mo na nag-ausap, baka magalit yun sa akin? Wala. Walang magalit sa iyo dahil wala naman akong boyfriend eh. Ano, Jessica? Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Meron naman pero hindi pa ako handa eh. Lalo na at hindi ko rin kabisado ang ugali ng lalaking iyon. So, Miss Jessica, nice to meet you pala. Maya-maya pa matapos na salita itong si Mark, nilapitan niya itong si Marco. Marco, mabuti naman at nagkakilala kayo ng pinsan kong si Jessica. Sige ha, iwan ko muna kayo dyan. Sige Mark, salamat. Lumipas ng ilang oras ay tila magkasundo na ang dalawa, yung tipong matagal silang nagkakilala. Jessica, pwede ko bang mahingi yung number mo? Para saan Marco? Wala lang, gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Pero kung nagdadawang isip ka, ayos lang sa akin. Nako, hindi ka naman mabiro eh. Heto nga pala ang calling card ko. Just call me kung kailangan mo ng kausap. Abot langit ang saya ni Marco sa mga oras na iyon. Ito kasi ang unang pagkakataon na magkaroon siyang interesado sa isang babae. Karamihan kasi sa mga babae ay unang lumapit sa kanya pero hindi niya ito nagustuhan. Matapos ng isang kasiyahan ay nagpaalam na itong si Marco kay Mark, lalo na kay Jessica. Sige Mark, maraming salamat sa pagpunta mo sa karawan ko ha. Walang problema Mark. Basta bukas agahan mo sa opisina. Marami tayong gagawin doon. Sige Marco. Tuloy nang umalis itong si Marco sakay ng isang sasakyan. Samantalang nag-usap naman ang magpinsan. Mark? Matagal mo na bang kilala si Marco? O bakit pinsan mukhang interesado ka sa kanya? Hindi naman sa ganun pero napapansin ko kasi na parang tahimik din ang lalaking yun eh. Nako Jessica, tahimik talaga si Marco pero pagdating sa trabaho magaling yun. Siya nga pala pinsan,
Balita ko meron daw lalaking gustong manligaw sa'yo ha. Kilala ko ba siya? Yun ba? Hindi ko pa naman siya sinasagot eh. Kahit pinangako niya sa akin na bibigyan ako ng lahat ng gusto ko. Ganun ba? Hindi ko pa naman siya sinasagot eh. Kahit pinangako niya sa akin na bibigyan sa akin lahat ng gusto ko. Naku pinsan, tingin ko lang malaking gusto sa'yo ni Marco. Alam mo bang wala pang naging girlfriend ang taong yun? Paano kasi laging abala? Minsan naman hindi niya gusto ang babaeng lumalapit sa kanya. Kapag dumating ang panahon na manligaw siya sa'yo, sagutin mo na. Mark naman, parang tinutulak mo sa kanya. Hindi naman sa ganun Jessica, pero babae talaga ang taong yun. Anyway, kilala ko ba kung sino ang manligaw mo? Hindi ko alam Mark kung nakita mo na siya, pero nagkakilala kami noong umattend ako sa isang seminar at nagkausap kami. Ilang araw niya akong tinatawagan at minsan ay dumadalaw sa bahay. Gusto niya kasing manligaw sa akin pero hindi pa ako handa sa isang commitment. Naku, paano na lang Jessica kung isang araw ay magkasabay na manligaw yung dalawang taong yun sa'yo? Kailangan mo nang magpasya. Naku, paano to? Mark, kung sakaling si Marco ang pipiliin ko, ano bang trabaho niyan? Sa kumpanya niyo? Naku Jessica, kung malaman mo ito, panigurado magulat ka. Kaya kung ako sa'yo, piliin mo na lamang si Marco para sa ikabubuti mo. Umalis na itong si Jessica at kasalukuyang itong nasa higaan. Hindi niya inaasahan na biglang may tumawag sa kanyang phone. Hello Ed? Bakit ka napatawag? Jessica, bukas may gagawin ka ba? Iyain sana kitang lumabas eh, kung okay lang sa'yo. Naku Ed, pwede naman pero sandali lang tayo ha. Kailangan ko rin kasing maghanda para sa international business meeting ko. Sige Jessica, susundin naman kita sa bahay niyo ha. Bukas. Okay Ed. Binaba ni Jessica ang phone at nakanda na ito para matulog. Ngunit may muling tumawag sa kanya. Hello? Jessica, si Marco nga pala to. Pasensya ka na kung napatawag ako sa'yo. Kinumusta lamang kita kung nakauwi ka na ba? Jessica, bago man lamang sana ibaba ang telepono, may sabihin ako sa'yo. Ano yun Marco? Kung ayos lamang sa'yo gusto kitang yayain sa isang dinner special bukas. Naku Marco, pasensya ka na pero may nakaschedule kasi bukas eh. Isang mahalagang appointment. Ganun ba Jessica? Pero okay lang, sa sunod mga araw. Sige, sa sunod mga araw na lang. Hayaan mo, ako natatawag sa'yo. Mabuti naman Jessica. Sige, maghintay ako sa tawag mo. So paano, good night. Sleep well Jessica. Hindi nga nagkamali itong si Mark na hulaan ang magiging sitwasyon ng kanyang pinsan. Nagtotoo ang kanyang sinabi na dalawang lalaki ang paramdam sa kanya. At hindi niya alam kung sino sa dalawa ang pipiliin. Samantalang nahirapan siyang makatulog dahil sa kakaisip sa kanyang pinasukang problema. Hindi rin naman matatanggi na si Marco ay magaan pakiramdam sa dalaga. Sakapin niyang siya ang makakatanggap ng oo nitong si Jessica. Hindi niya hayaan na may ibang tao makasawsaw sa kanilang planong panliligaw dito. Kinabukasan na matapos ng meeting ng dalaga ay nakipagkita ito kay Ed. Alam naman niyang matagal na ring nanligaw sa kanya itong si Ed. Pero mas nagkaroon siya ngayon ng pagpipilian. Kailangan niya ring lubos na makilala itong si Marco. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang pinsan si Mark na si Marco dapat ang kanyang piliin. Kinabukasan ng hapon noon ay tuloy na itong nakipagkita kay Ed. Isang mayaman ng lalaking ito at nangako itong gagawin ang lahat para sa kanya. Jessica, alam mo bang matagal ko na itong pinapangarap? Na sana sagutin mo na ako. Hindi ka magsisisi sa lahat ng ito. Ed, gusto ko sanang pag-isipan ito ng mabuti. Jessica, bakit pa? Huwag mong sabihin sa akin may iba kang lalaki na gusto. Sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking yun. Teka lang Ed, buhay ko to. Ako ang masusunod kung sino ang dapat kong piliin. Ayaw kong magdating ng panahon na pagsisihan ko ang lahat ng desisyon ko. Sige na Ed, may kailangan pa akong dapat gawin para makatapos na ako sa international meeting ko. Jessica, hindi ka makarating sa ganyang posisyon kung hindi dahil sa akin. I am just reminding you kung ano ang natulong ko sa iyo. Ano kaya ang gagawin ni Ed kung isang araw ay magkita sila ng lalaking nanligaw din kay Jessica? May kaguluhan kayang mangyayari sa paghaharap ng dalawang lalaki? Sino kaya ang pipiliin ni Jessica? Ang matagal nang naniligaw sa kanya o yung bago lamang dumating sa kanyang buhay? Jessica, tandaan mo, akin ka lang. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na aangkin sa'yo. Ed, anong nangyari sa'yo? Akala ko mabait ka.
Pero ano itong pinapakita mo sa akin? Patawad Jessica, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kaya nga gagawin ko lahat para sa'yo. Sige na, alis na ako Ed. Meron pa akong mahalagang bagay na gagawin. Sige, umalis ka. Pero wag mo sanang kalimutan kung hindi dahil sa akin ay wala ngayon sa posisyon mong yan. Sige na Ed, usap na lang tayo sa sunod na magkakataon. Tuloy na nga umalis itong si Jessica at naiwang mag-isa ang lalaki. Hello Dad, nasaan ka na? Marco, pwede mo ba pumuntahan dito sa bar? Gusto ko lamang may makausap. Dad, bakit? May problema ka ba? Basta pumunta ka na dito at mag-usap tayo. Sige Dad, ano ba nangyari sa'yo? Alam mo Dad, simula noong nagkita tayo, ngayon ko lamang nakitang nagaganyan ka. Ewan ko ba Marco, ngayon ko lamang itong naramdaman sa isang babae. Nako Dad, huwag mong sabihin na umaibig ka ulit? Oo Marco, pero kahit anong gagawin ko sa kanya, lahat ng kaya ko ay ibigay ko sa kanya pero talagang ayon sa akin eh. Ikaw Iho, meron ka bang idea kung paano dumiskarte sa isang babae? Yung tipong sasagutin ka niya? Dad, wala pa. Sa katunayan nga may gusto rin akong isang babae pero naghintay lamang ako ng isang tamang pagkakataon para magtapat sa kanya ang naramdaman ko. Nako, umibig rin pala yung anak ko ah. Dad, okay lang ba na ipakilala ko siya sa'yo sa mga oras na ito? Sige Iho, natutuwa ako at may babae ka nang nililigawan. Sige Dad, one of these days ipapakilala ko siya sa'yo. Pero Dad, tama na yan. Umuwi na lang tayo sa bahay. Kung mahal mong babaeng iyon, huwag mo siyang sukuan. Ipaglaban mo siya yung naramdaman mo. At nakasigurado ako Dad na ma-realize din niya na totoo yung pagmamahal mo sa kanya. O sige na, mabuti na lang at may anak akong magaling magpayo. Matapos na kanilang pag-uusap ay tuloy na nga umuwi ang mag-ama. Hello, Marco? Oo Jessica, mabuti na patawag ka. Oo Marco, matutuloy na rin yung dinner natin kung okay lang sa'yo. Nako Jessica, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa sinabi mong yan. Siyempre, tutuloy pa rin yung dinner natin so bukas na ba? Sige Marco, magkita na naman tayo sa isang mall. Binaba na Jessica ang tawag. Hindi naman mapakali itong si Marco dahil pumayag na ito si Jessica na makipag-date sa kanya. Kinabukasan nga ay maagang umalis itong si Marco para magpakita na sa babaeng niligawan nito. Nakasuot siya ng isang magandang tuxedo na nabagay sa kanya. At sigurado mabighani ito si Jessica sa kanya. Jessica, mabuti naman at hindi mo ako binigo. Ang ganda man masusuot mong yan. Isa kang prinsesa. Maraming salamat Marco. Nako, ako nga ang dapat masalamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng oras para makasama ka. Anyway Jessica, pwede ba tayong mag-order? Lahat ng pwede kainin mo. O bakit Jessica? May mas ba akong nasabi sa'yo? Wala naman Marco. Meron akong naalala. Sige, yan na ang sabi mo ha. Lahat ng gusto ko ay orderin ko. Nagsimula na silang umorder at kumain. Hindi nila napansin ang oras dahil sa sobrang saya nilang dalawa. Maraming salamat Jessica. Sobrang saya ko talaga ngayon. Ako din naman Marco eh. Jessica, meron sana akong sasabihin sa'yo. Sana hindi ka mabigla. Kung ano man yung magiging desisyon mo, itatanggapin ko. Ano ba yun Marco? Alam mo, hindi na ako paligoy-ligoy pa. Noong una pa lamang ay na nagkita tayo, iba na yung pakiramdam ko sa'yo. Gusto kita, Jessica. Gusto kita maging girlfriend ko. At lubos pang makilala. Marahil nagulat ka sa sinabi kong yun, pero yan ang totoo. Isang sagot lamang ang kailangan ko sa'yo Jessica. Marco, ang totoo, masaya rin ako sa tuwing nakikita kita at nakausap. Hindi ko rin may paliwanag kung ano ito. Oo, tinatanggap na kita. Magkasintahan na tayo. Talaga Jessica? Oo nga, tayo na. Basta Marco, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo pero sikapin kung tumagal ang relasyon natin. Yes, ang saya ko Jessica. Ano ka ba? Huwag ka sumigaw. Nakakaya sa mga tao dito eh. Jessica, ipapakilala ka sa daddy ko. Ayos lang ba sa'yo? Pero Marco, hindi ba nakakaya sa parents mo? Ano ka ba? Mabait si dad at nakasigurado akong magustuhan ka niya. Kung ayos lang sa'yo, bukas papakilala kita. Marco, baka naman masyado pang maaga para sa ganyan. Okay lang yun. Para man habang maaga pa ay malaman ni dad na meron akong girlfriend. Sige na nga pero kinakabahan talaga ako sa magiging reaksyon ng daddy mo eh. Basta, magtiwala ka lang. Matapos na kanilang dinner ay inatid na ni Marco ang kanyang nobya sa kanilang bahay.
Maraming salamat Marco ha. Nag-enjoy talaga ako. Paano bukas Jessica? Sunduin kita. O sige Marco. So paano? Alis na ako Jessica. Bago umalis itong si Marco ay niyakap niya muna itong si Jessica at wala naman itong naging reaksyon sa ginawa ng binata. Iho, kumusta na ang date nyo? Naku dad, sobrang saya ko dahil sinagot na ako. Naku mabuti naman, binabati kita. Ano bang pangalan ng girlfriend mo? Dad, bukas personal mo siya makilala dito. Naku anak, ang lakas pala ng karisma mo parating sa ganyang babae no? Hindi naman sa ganun dad pero totoo kasi yung naramdaman ko sa kanya. Sige iho, kung saan ka masaya at mahal mo siya, masaya na rin ako. Kinabukasan ay maagang umalis itong si Marco para sunduin ang kanyang nobya. Excited na itong si Marco na makilala ang kanyang ama. Ilang oras ang nakalipas nasa bahay na ito na mag-ama. Samantalang naroon pa rin naman itong si Eduardo para makita ang girlfriend ng kanyang anak. Dad, narito na kami. Iho, abuti at nabutan niyo pa ako. Papasok na sana sa trabaho eh. Akala ko kasi mamaya pa kayo darating dito. Dad, ito nga pala ang girlfriend ko. Nasa Jessica. Hindi makakilos itong si Eduardo sa kanyang nakita. Jessica, anong ibig sabihin nito? Teka lang dad, magkakilala kayo? Marco, siya ang babaeng niligawan ko. Totoo ba ito Jessica? Nadalaw kami sa puso mo? Marco, hindi ko naman siya sinasagot eh. Isa pa, hindi ko naman kasi alam na mag-ama pala kayo. Wala naman akong intensyon na saktan kayong dalawa. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang sinagot ko kasi gusto kita. Pasensya ka na Ed pero pilitin ko man ang sarili ko talagang wala akong gusto sa'yo. Iho, palisin mong babaeng iyan sa pamamahay ko. Ayaw ko na siya makita dito. Lulukohin ka lang niyan, pera lamang habol niya sa'yo. Kaya mula nga sa araw na ito, wala namang babaeng iyan na hindi naman talaga totoong pagmamahal sa'yo. Dahil sa sobrang pagkahiya na Jessica, lumabas ito agad sa mamahay ni Eduardo at sumakay na lamang ng taxi pauwi sa kanyang inupahang apartment. Umiyak ito habang nasa loob ng sasakyan kaya naman ay napansin siya ng driver. Ma'am, ayos na po ba kayo? Baka kumapana kayo niyan. Baka meron kong tulong sa inyo. Naku, ayos lang ako kuya. Maraming salamat sa concern mo. Samantalang nagkaroon naman ng patatalo ang mag-ama. Dad, gusto ko makausap si Jessica. Kung bakit niya tayo niloko. Iho, hindi ba naunawaan na pinaglaruan lamang tayo ng babaeng iyon? Kaya pala hindi niya ako sinasagot dahil ikaw rin pala ay niloloko niya. Kaya mula sa araw na ito, hindi ko gustong muli ko pang makita ang pagmukha ng babaeng iyon dito sa bahay natin. Dad, naging totoo naman si Jessica sa'yo hindi ba? Hindi kanya sinagot dahil alam niyang wala siyang pagtingin sa'yo. Ako ang gusto niya. Ako ang mahal niya dad. Marco, sino bang masusunod? Ikaw o ako? Dad, hindi mo naman pwedeng pigilan ang taong nagmamahalan. Ikaw, at saan ka pupunta? Pupunta ako sa Jessica dad. Sige, gawin mo yan. Yung binabalak mo, pero sa oras na umalis ka dito sa bahay natin, huwag mo nang asahan pang makatapak ka muli dito. Hindi napigil itong si Marco. Tinuloy niya pa rin ang kanyang kagustuhan. Jessica, mag-usap tayo. Buksan mo ang pinto. Alam ko namang hindi mo yun sinasadya eh. At nagkataon lamang na dalawa kaming nanligaw sa'yo. Please Jessica, kausapin mo ako. Lumabas itong si Jessica sa kanyang kwarto at hinarap itong si Marco. Tama na Marco. Ayoko na. Pareho lamang tayo masasaktan kung ipagpatuloy natin ito. Baka ako pang maging dahilan para masira ang relasyon mag-ama. Jessica, talagang masisira kung hindi niya tayo tigilan. Marco, pasensya ka na. Maybe it's time to let you go. Panigurado akong makahanap ka pa rin ng babaeng narapat sa'yo. Kaya mula ngayon, hindi ko na gustong makita ka pa dito. Sinagot ni Jessica itong si Marco ngunit halos isang araw lamang at pinutol na Jessica ang pagiging magkasintahan nila. Umalis na lamang ang binata na may hinanakit sa kanyang puso. Halos mawala ang kanyang katinuan habang nagmaniho ng sasakyan. Unang beses pa lamang niyang nagkaroon ng kasintahan pero nasaktan na ito. Habang binababay ni Marco ang daan sakay ng kotseng binigay ng ama, hindi niya nasahan na may sumalubong sa kanyang sasakyan at hindi niya nagawa pang umiwas dito. Ito ang naging dahilan para mawasak ang sasakyan at madala ito sa ospital. Hello? Mr. Eduardo? O ako nga. Sino to? Nasa ospital ngayon ang anak nyo. Pumunta kayo dito ngayon. Nirescue namin siya matapos may bumangga sa kanyang sasakyan. Kailangan niyo pumunta dito. Maraming salamat.
Hindi maintindihan ni Eduardo ang kanyang pakiramdam sa nabaltaan sa kanyang anak. Jeric, sama mo ako sa ospital. Bakit boss? Anong bakit? Hindi ba sabi ko sa'yo ipag-drive mo siya pero ano ginawa mo? Sir Ed, ang sabi niya kasi kaya daw niya magmaneho eh. Jeric, pangalawang pagkataon na ito. Noong una sinagasaan mo siya tapos ngayon na naman? Sige na, umalis na tayo. Hindi ko matatanggap kung may masamang mangyari sa anak ko. Doc, kumusta na po ang kalagayan ng anak ko? Mr. Eduardo, ginawa pa naman ang lahat. Pero si Marco na lamang ang makapagdesisyon nito. Ano ba kayo? Gawin niyo yung lahat para sa anak ko kahit magbayad pa ako ng malaking halaga. May ligtas niyo lang ang buhay niya. Hello Jessica. Oh Mr. Ed, bakit na napatawag? Wala na. Hinulayan ko na ang anak mo. Kaya wala ka nang dapat pang ipagpalaala sa akin. Hindi ba yan ang gusto mo? Makinig ka Jessica. Kailangan ka ni Marco. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nagwawala ba siya? Nasa ospital kami ngayon at kailangan niya ng tulong mo. Ano? Hindi to totoo. Pakiusap, pumunta ka ngayon dito sa ospital. Agad namang umalis itong si Jessica. Hindi niya inaasahan na maging ganito ang kanilang paghiwalay. Mr. Ed, ano bang nangyari? Ang sabi ng investigador, binangga siya ng isang sasakyan at lasing ang nagmamaneho nito. Hindi ko alam Jessica ang gagawin ko ngayon. Alam kong naging selfish ako sa kanya. Pakiusap, tulungan mo ko magising muli si Marco. Oo, pumapayag na ako sa inyong relasyon. Ang malaga ngayon sa akin ay ma-recover ang anak ko. Siya na lamang ang nag-iisa kong tagapagmana sa lahat ng ari-arian ko. Paano naman kung mawala siya? Kaya Jessica, sa oras na muling magising ang anak ko, balikan mo siya. Gusto kong maging masaya ang anak ko. Naintindihan mo ba ako Jessica? Sorry na rin sa mga nasabi ko sa iyo noon nakaraan. Nadala lamang ako ng emosyon ko. Pero narealize ko na mas malaga pala ngayon ang kapakanan ng anak ko. Ang totoo Ed, mahal ko naman talaga si Marco. Pero para mawala ng gulo, ginawa ko na lang ang gustuhan mo para umiwas sa kanya. Dahan-dahang lumapit itong si Jessica sa lalaking nakaratay sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Marco, gumising ka na. Nandito na ako. Sorry kung nakapagsalita ako sa iyo ng hindi maganda. Mahal na mahal kita Marco. Nagpatuloy ng ilang araw itong si Marco sa ospital hanggang umabot na ito ng ilang linggo. Ngunit wala pa rin senyalis sa kanyang kalagayan ng binata. Dok, bakit hanggang ngayon wala pa rin nagbabago sa kondisyon ni Marco? Mr. Ed, katulad ng sinabi ko sa inyo, nasa kanya pa rin ang pag-asa para muli siyang magising. Paniguradong lalaki pa rin ang gusto siya sa ospital. Kung sakaling magpatuloy ito, Dok, kahit maubos man ang kayamanan ko, muli lang siyang magising, yung anak ko. Maya-maya pa biglang gumalaw ang daliri ng pasyente at napansin ito ni Jessica. Mr. Ed, si Marco, gumagalaw ang daliri. Dok, tingnan nyo. Nurse, halika dito. I-check nyo ang pasyente. Mr. Ed, isang himala ito na muling nagising ang anak nyo. Maya-maya pa biglang bumuka ang mga mata ni Marco at nakita niya sa harapan ang kanyang ama. Dad, wala na kami Jessica. Hiniwalay niya na ako. Marco anak, huwag ka muna magsalita dyan. Huwag kang mag-alala dahil narito naman si Jessica. Ayan, nasa tabi mo. Hawak-hawak ang kamay mo. Mr. Marco, mabuti naman at nagising ka na. Alam mo bang nag-alala sa iyo ang mga mahal mo? Kaya magpagaling ka ha? Mr. Ed, narito naman ang nurse lagi nakaantabay sa anak ninyo. Maraming salamat Doc. Anyway, kailangan mo nang magpahinga ng pasyente, Mr. Javier. Pero kailangan pa rin niyang may magbantay dito. Sige Doc, Jessica na lamang bahala sa kanya. Paano Jessica? Ipagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Pero pa kasi akong kailangan sa meeting eh. Maya-maya ibabalik din ako dito. Umalis na sila samantalang si Marco naman at Jessica ang naiwan na lamang sa kwarto. Mabuti naman Jessica at narito ka. Marco, huwag ka muna magsalita. Magpahinga ka muna. Narito lamang ako sa iyo. Sasamahan kita. Kapag magaling ka na, saka natin mag-usapan ang lahat ng tungkol sa atin. Ilang araw pang nakalipas ay tuloy na ngang nakalabas itong si Marco sa ospital. Dad, ano bang desisyon mo sa amin na Jessica? Marco, ikaw, ano bang nasa isip mo? Mahal ko siya Dad. Mahal ko siya. Iho, kung yan ang gusto mo, wala nang pipigil sa inyong dalawa. I realize na mahalaga sa akin ngayon ang maging masaya ang anak ko. Talaga Dad? Oo Marco,
Sorry ha sa nagawa ko sa'yo. Kung gusto niyo magpakasal, sabi niyo sa akin. Ako nang bahala sa lahat. Pero Dad, maaga pa para sa ganyang mga bagay. Pero kung nagpumumilit ka Dad, bakit hindi? Jessica, narinig mo bang sinabi ni Dad? Pumapayag ka bang maging asawa ko? Oo naman Marco, pumapayag ako. Alam kong marami tayong maranasang pagsubok sa buhay pero kung sumasama natin harapin, hindi ito magwawagi sa atin, di ba? Tama ka Jessica. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Eduardo. Siya na ang gumawa ng paraan para agarang makasal ang dalawa. Naging masaya ang bawat araw sa buhay ni na Jessica at Marco. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Abangan pa po natin ang mga kwentong magbibigay aral at inspirasyon sa ating buhay. Maraming salamat.